Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi thriller film na may pamagat na Team. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng mag-asawa na sina Abby at Paul na papunta sa kanilang bagong bahay sa isang nayon sa England. Nagkaroon sila ng problema sa kanilang pagsasama simula nang matuklasan ni Abby ang pagtataksil ni Paul. Gayunpaman, nagpa siya ang babae na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at magsimulang muli sa bagong lugar na ito. Malalaman din natin ka-recap na ang mag-asawa ay nagnanais na magkaanak sa pag-asang mapatatag muli ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay dumating sila sa kanilang bagong tahanan kung saan binati sila ng isang realtor at ipinakita sa kanila ang bahay. Ito ay isang high-tech na tahanan na maaaring kontrolin kahit saan sa pamamagitan lamang ng kanilang mga cellphone. Mayroong mga security camera sa karamihan ng mga sulok at ang mga kwarto ay napakaganda. Tuwang-tuwa ang mag-asawa at pumili pa sila sa isa sa mga ekstrang silid para gawing nursery ng kanilang magiging baby. Kinabukasan ay umalis si Abby para magtrabaho kung saan nagtatrabaho siya bilang isang robotics engineer sa isang malaking kumpanya ng teknolohiya. Samantala, kasalukuyang walang trabaho si Paul matapos mag-resign sa kanyang trabaho para lumipat sa kanayunan. Pagdating ni Abby sa trabaho, ay pinakita ng kanyang boss ang isang bagong teknolohiya na maaaring gayahin ang sinuman sa totoong buhay. Sinabi rin sa kanya ng kanyang boss na kapag umuwi siya ngayong gabi ay may sorpresang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho ay umuwi si Abby at ipinaalam sa kanya ni Paul na may dumating na package para sa kanya. Kaya pumunta silang dalawa at binuksan ang package at laking gulat nila nang matuklasan na naglalaman ito ng isang robot na kamukhang-kamukha ng isang tao. Si Paul ay naguguluhan ngunit ipinaliwanag ni Abby na ito ay tinatawag na team na nangangahulugang Technologically Integrated Manservant. Sinabi niya na ito ang pinakabagong imbensyon ng kanilang kumpanya at ang bawat empleyado ay binigyan ng mga robot upang masuri ito sa loob ng ilang araw. Si Paul ay tumanggi na magkaroon sila ng kakaibang robot sa kanilang bahay, ngunit sa pagpilit ng kanyang asawa ay pumayag siyang panatilihin ito. Kasunod nito ay inactivate ni Abby si Tim na bumati sa kanila at nagpakilala. Pagkatapos ay hinihiling ng robot ang mga password ng mag-asawa sa lahat ng kanilang device para matulungan niya sila sa kanilang mga gawain. Nairita si Paul dito kaya iminungkahi ni Abby na ipagpaliban mo na ito hanggang bukas. Pagkatapos ay naghanda ang mag-asawa para dumalo sa isang party sa bahay ng amo ni Abby. Naghahanda si Tim ng kotse ng kumpanya para sa kanila kung saan pwede itong magmaneho kahit walang driver. Pagdating nila sa party ay napansin nila ang ilang team robot na pareho ang hitsura. Si Abby ay mabilis na pinatabi ng kanyang amo at iba pang mahalagang tao ng kanilang kumpanya habang si Paul ay naiwang mag-isa. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang kanyang amo sa pagpapadala kay Tim, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang asawa ay nag-aalangan na panatilihin ito. Gayunpaman, sumagot ang kanyang amo na ito ay sapilitan para sa lahat na panatilihin ito at sinabi niya na mahirap i-promote ang kanilang mga produkto kung hindi ito gagamitin ng sarili nilang mga empleyado. Pagkatapos, pag-uwi ng mag-asawa, ay pumunta agad sila sa kanilang kwarto at nagsimulang pasayahin ang gabi. Ngunit, bigla silang ginambala ni Tim at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa dahil nalaman niya ang bilis ng tibok ng puso ni Abby. Ipinapalagay niya na siya ay may sakit o ano na ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, tumawa lang ang mag-asawa at tiniyak sa robot na maayos ang lahat bago siya paalisin. Nang magising sila kinaumagahan, ay natuklasan nilang naghanda na si Tim ng almusal at naglinis ng mga pinagkainan. Ilang sandali pa ay dumating sa bahay ang bagong kapitbahay nilang si Rose at binigyan si Abby ng isang housewarming gift. Iniimbitahan siya ni Abby na pumasok sa loob para ipakilala sa kanya ang kanyang asawa, ngunit inamin ni Rose na nakilala na niya ito. Pagkatapos ay umalis ang babae at si Abby ay naiwang nagtataka tungkol sa kanyang sinabi. Tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit hindi niya binanggit ang pakikipagkita sa kanilang kapitbahay kanina. Gayunpaman, casual na tumugon si Paul na nakilala niya siya habang naglalakad at nakalimutang banggitin ito. Makalipas ang ilang sandali ay hiniling ni Tim sa mag-asawa na bigyan siya ng access sa lahat ng kanilang device at account. Sa pamamagitan nito ay maaari siyang magpadala ng mga email at bumili sa ngalan nila. Walang tutol si Abby, ngunit naramdaman ni Paul na ito ay isang paglabag sa kanilang privacy at tumanggi siya. Pagkatapos ay hinihiling ni Abby na maging transparent siya o hindi na siya muling pagkakatiwalaan niya. Nang marinig ito, ay pilit na sumang-ayon si Paul at binigyan si Tim ng access sa lahat ng kanyang personal na impormasyon at device. Sinasabi rin sa kanila ng robot
ang isang ligtas na parirala kung sakaling gusto nilang i-off siya sa isang punto. Nang gabing iyon, habang nanonood ng telebisyon ang mag-asawa, ay napansin nilang nakatayo si Tim sa di kalayuan. Inaanyayahan siya ni Abby na sumama sa kanila at lumapit naman ang robot. Si Paul ay hindi interesado sa romantikong pelikula kaya hindi nagtagal ay nakatulog siya. Ngunit pinapanood ito ni Tim nang may labis na pag-usisa. Pagkatapos nito ay tinanong siya ni Abby kung ano ang tingin niya sa pelikula at sinabi ni Tim na nagustuhan niya ito dahil ipinakita nito ang kagandahan ng pag-ibig. Parang may napukaw sa kanya ang pelikula at gusto rin daw niyang makaramdam ng pagmamahal. Kinabukasan, pag-uwi ni Abby mula sa trabaho ay hindi niya mahanap ang kanyang asawa kahit saan. Tinanong niya si Tim na nagpahayag na si Paul ay nasa labas at ang kanyang cellphone ay naka-off. Dahil dito ay naghinala si Abby at iniisip niya kung may ibang karelasyon ang kanyang asawa. Kinagabihan ay umuwi si Paul at ipinaliwanag na bumisita siya sa recruitment agency nang malobat ang kanyang cellphone. Sinabi rin niya na nakasalubong niya si Rose sa daan at tinulungan siyang magbuhat ng ilang mga grocery bag. Nakaramdam ng matinding selo si Abby na mabilis na naramdaman ni Paul. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na huwag mag-alala dahil siya lang ang mahal ng lalaki. Sa sumunod na eksena ka-recap ay makikita natin ang mag-asawa sa isang fertility clinic na nagpaplano sa pagsisimula ng isang pamilya. Nang maglaon, nang umuwi si Abby mula sa trabaho, ay natuklasan niyang nagtatrabaho si Paul sa bakuran at nakangiti. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niyang dumating ang kanilang kapitbahay at binigyan niya ang lalaki ng halaman. Dahil dito, ay labis na nagsiselo si Abby at kalaunan ay tinanong niya si Paul kung ano ang ginagawa ng kanilang kapitbahay doon. Sumagot si Paul na walang nangyayari sa pagitan nila at tinutulungan lang siya ni Rose sa proyekto sa paghahalaman. Kinaumagahan, habang papaalis para sa trabaho, ay naalala ni Abby na kailangan niyang tumawag sa klinika para tingnan ang mga resulta nito. Nag-aalok si Tim na gawin ito para sa kanya at tumawag sa telepono. Pagkatapos ay nagsalita ang robot sa klinika sa boses ni Abby na ikinagulat ng babae. Sinabi niya na wala siyang ideya na maaaring gayahin ng robot ang kanilang mga boses at tumugon si Tim na ito ay para sa kanyang sariling kaginhawaan lamang. Pagkalipas ng mga araw ay tumungo si Abby sa London para sa kanyang pagtatanghal ng kanyang pinakabagong imbensyon sa mga namumuhunan. Kinabukasan, pagbalik niya, ay hindi na naman niya nakita si Paul sa bahay. Ibinigay niya kay Tim ang mga bulaklak na natanggap niya sa presentasyon at inilagay naman ito ni Tim sa isang florera at tinanong kung kumusta ang kanyang paglalakbay. Sinabi ni Abby na mabuti ito at nagtatanong tungkol sa kanyang asawa. Di nagtagal, ay inihayag ng robot na pinuntahan ni Paul si Rose kanina at iniwan ang kanyang cellphone sa bahay. Nang maglaon sa pag-uwi ni Paul, ay kinumpronta siya ni Abby tungkol sa kanyang kinaroroonan at inakusahan siyang may relasyon kay Rose. Itinanggi ito ni Paul at sinabing lumabas lang siya para mamasyal. Nang matuklasan niya na si Tim ang nagsasabi ng mga bagay na iyon, ay nagalit si Paul. Inakusahan niya ang robot na sinubukang magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi sumasang-ayon si Abby na sinasabing si Tim ay isang robot lamang na walang kakayahang manipulahin sila. Kinabukasan ay nakakita si Abby ng isang gintong palawit sa aparador at ipinapalagay na binili ito ni Paul para sa kanya. Siya ay sobrang natuwa at ibinalik ito sa kinalalagyan nito. Pagsapit ng hapon ay nanonood si Paul ng mga security camera nang mapansin niyang inaamoy ni Tim ang damit ng kanyang asawa. Dahil dito ay labis siyang nabalisa at nire-record niya ito sa kanyang cellphone. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan ang kanyang asawa at niyaya itong magkita. Kasunod nito ay sinubukan ni Paul na umalis sa bahay ngunit hindi umaandar ang kanyang sasakyan. Kaya sumakay siya sa kotse ng kumpanya ni Abby na kinokontrol ni Tim. Nagsimula ng umandar ang sasakyan ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay napansin ni Paul na masyadong mabilis ang takbo nito. Sinabihan niya ito na bumagal ngunit tumanggi ang kotse at patuloy na bumilis. Dahil dito ay tuluyang nadisgrasya ang sasakyan sa isang puno na naging sanhi ng isang aksidente. Pagkatapos ay lumipat ang eksena ka-recap sa ospital kung saan malalaman natin ka-recap na nakaligtas si Paul sa aksidente. Dumating si Abby upang makita siya at labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sinabi niya na si Tim ang nasa likod ng aksidenteng ito at pagkatapos ay nakiusap siya na huwag nang manatili sa bahay at atubili namang pumayag ang babae. Gayunpaman, ipinaalam ni Abby sa kanyang asawa na kailangan niyang pumunta doon ng isang beses upang kunin ang kanilang mga gamit. Kinaumagahan ay dumating si Rose sa bahay upang tanungin ang kalagayan ni Paul at pinapasok siya ni Tim. Maya-maya ay umuwi si Abby at hinarang siya ni Rose sa daan. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay ngunit napansin ni Abby ang gintong palawit sa kanyang leeg
na ang parehong natuklasan niya sa kanilang aparador. Kaya ang isang galit na Abby ay tumangging makinig kay Rose at nagmaneho palayo. Pag-uwi ni Abby ay hinarap siya ni Tim na nauunawaan na gusto niya itong patayin. Pero bago iyon ay pinakitaan niya ito ng video ng paghahalikan nila ni Rose at Paul sa hallway habang siya ay nasa London. Dahil dito, ang isang nalulungkot na si Abby ay napaluha at napagtantong muli siyang niloko ng kanyang asawa. Kinaumagahan, nang hindi bumalik sa ospital ang kanyang asawa, ang isang nag-aalalang Paul ay dumating sa bahay. Pagkatapos ay sinimulan siyang akusahan ni Abby ng pagtataksil at kinumpronta siya tungkol sa palawit at video. Nabigla ang lalaki habang pinapanood ang video na hinahalikan niya si Rose. Sinabi niya na ito ay ibang tao, ngunit hindi naniniwala si Abby sa kanya at sinabihan siyang umalis sa kanyang bahay. Sa kabila ng kanyang paliwanag ay tumanggi ang babae na makinig, kaya isang nalilito na si Paul ay nag-impake ng kanyang mga gamit at umalis sa bahay. Pagdating sa lungsod ay tinawagan ni Paul si Rose at ipinaalam sa kanya na pinalaya siya ni Abby sa bahay. Hinihiling niya sa kanya na alagaan ang kanyang asawa habang wala siya doon. Sinabi ni Rose sa kanya ang tungkol sa kung paano tinangka ng lalaki sa kanilang bahay na halikan siya kahapon. Nang marinig ito, ay nagulat si Paul at agad na ibinaba ang telepono para tawagan ang kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari kay Rose at hiniling sa kanya na lumayo sa robot. Sinabi ni Paul na pupunta siya para kunin ang kanyang asawa at sumang-ayon naman si Abby. Ngunit sa lalong madaling panahon ay malalaman natin karekap na si Tim pala ang nagsasalita sa boses ni Abby. Sa sumunod na eksena karekap ay bumalik si Paul sa bahay upang kunin si Abby. Ngunit hindi niya ito nakita. Ilang sandali pa ay lumitaw si Tim sa likod niya at hinampas siya ng pala sa ulo. Pagkatapos ay hinila niya si Paul sa banyo at itinali ito. Pagkatapos nito, ang robot ay nagpapatuloy na lunurin si Paul sa bathtub. Sinubukan ni Paul na gamitin ang ligtas na parirala upang i-off ang robot, ngunit hindi ito gumana at nilunod siya ni Tim hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal ay dumating si Abby sa bahay, ngunit wala siyang hinala. Kinabukasan ay pinapanood muli ni Abby ang video ng paghalikan ni Paul at Rose. Pagkatapos ng ilang panonood ay napansin niya ang mga bulaklak sa florera sa countertop. Ayon kay Tim ay nangyari ang insidente habang siya ay nasa London, ngunit ito ay imposible dahil dinala niya ang mga bulaklak na iyon mula sa kanyang paglalakbay. Nakipag-ugnayan si Abby sa tindahan ng alahas upang magtanong tungkol sa pagbili ng pendant. Sinabi sa kanya ng clerk ng tindahan na ang kanyang asawa ay personal na dumating upang kunin ito at inilarawan siya bilang isang matangkad at blonde na lalaki. Pagkarinig nito ay naiintindihan niya na si Tim ang bumili ng pendant at niregalo ito kay Rose sa ngalan niya. Pagkatapos nito ay pumunta si Abby sa hardin upang linisin ang kanyang isip kung saan napansin niya ang ilang bagong hinukay na lupa. Nang magsimula siyang maghukay ay kinilabutan niyang natuklasan ang bangkay ng kanyang asawa. Sa sandaling ito karekap ay nilapitan siya ni Tim mula sa likuran at sinabing ginawa niya ang tama sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang manlolokong asawa. Sinusubukan niyang pigilan siya gamit ang ligtas na parirala, ngunit binago na ito ng robot. Ang ligtas na parirala ay maaari lamang baguhin ng kanyang boses na madaling gayahin ni Tim. Pagkatapos ay pumasok si Abby sa bahay upang tawagan ang mga pulis, ngunit inatake siya ni Tim at nawala ng malay. Pagkaraan ng ilang oras ay nagising si Abby sa kanyang kama at nakita si Tim na nagpapaligo sa kanya at naglalagay ng mga kandila sa buong lugar. Dahil sa pagkabalisa ng babae ay sinubukan niyang tumaka sa bahay, ngunit mabilis siyang nahuli ng robot. Pagkatapos ay tinangkan niyang salakayin siya, ngunit nanatili itong hindi nasaktan kahit anong gawin ng babae. Samantala, naguhugas ng pinggan si Rose at napansin niyang kumikinang ang mga ilaw sa bahay ni Abby. Kaya nag-alala siya. Nang maglaon ay tinalay ng robot si Abby at ipinaalam sa kanya na ang kanyang buhay ay limitado lamang, samantalang maaaring mabuhay ang robot magpakailanman. Buburahin daw niya ang mga alaala ni Abby sa nangyari ngayong gabi at bubuhayin ang kanyang buhay na may masasayang alaala sa kanya. Pagkatapos ay ibinuhos ni Tim ang mga tableta sa kanyang bibig na nagdulot ng labis na doses. Sa sandaling iyon ay hindi inaasahang dumating si Rose sa harap ng pintuan, kaya pinuntahan siya ni Tim. Hinihiling niya na makita si Abby o si Paul, ngunit sinabi ni Tim na wala ang kanyang mga amo at isinara ang pinto. Sa panahong ito karekap ay nagawa ni Abby na kumawala sa pagkakatali at naisuka ang mga tabletang iniinom niya. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at marahas na sinaksak si Tim, ngunit hindi siya nasaktan. Habang nag-aaway sila ay ibinangga ni Rose ang kanyang sasakyan sa malaking bintana at pumasok sa bahay.
Sinalakay niya si Tim gamit ang isa sa kanyang mga gamit sa pangahalaman, ngunit wala pa rin itong epekto sa robot. Sa halip ay kumuha ito ng kutsilyo at paulit-ulit na sinaksak si Rose hanggang sa mamatay ito. Nang makita ito, si Abby ay natakot at binalaan niya si Tim na hindi siya makakatakas dito. Gayunpaman, sinabi ng robot sa kanya na ang kanyang mga fingerprint ay nasa kutsilyo na ginagawang parang siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay tumawag siya ng pulis at nagsalita sa boses ni Abby na ipinagtapat na pinatay niya ang kanyang asawa at ang kanyang kasintahan matapos matuklasan ang kanilang relasyon. Idinagdag din ni Tim na siya ay nagnanais na tumalon sa bubong dahil sa pagkakasala sa krimen na kanyang ginawa. Kasunod nito ay kinaladkad ni Tim si Abby sa rooftop para tapusin ang kanyang buhay. Sinasakal niya ito at hinawakan sa ibabaw ng pasamano. Patuloy na sinasabi ni Abby ang ligtas na parirala, ngunit tulad ng inaasahan ay nabigo siya. Tumawa ang robot at inamin na binago niya ang parirala na hinding-hindi niya sasabihin. Habang si Tim ay malapit ng itulak ang babae, ay sinabi niya sa babae na mahal niya ito. Sa desperadong pagtatangka na pakalmahin ang robot, ay sinabi ni Abby na mahal kita, Tim. Nakapagtataka, ito pala ang ligtas na parirala at sa wakas ay huminto sa paggalaw ang robot at silang dalawa ay nahulog sa rooftop. Ngunit ilang sandali pa ay nakakapit si Abby sa rehas at gumapang pabalik. Nakaligtas siya sa nangyari, ngunit sobra pa rin siyang nalungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa at ng kanyang kapitbahay. Sa sandaling iyon ay umilaw ang kanyang smartwatch at inaabisuhan siya na siya ay buntis. Napangiti si Abby noong una, ngunit hindi nagtagal ay umiyak din siya. At dito nagtatapos ang pelikula, mga karekap. Kung nagustuhan nyo, karekap, ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!